Love Serye TV. Captured by Lady Boss. Tunghayan na po natin ang ika-4 na bahagi. Okay, very well presented, Mr. Mercado. My classmates have given me a round of applause at sinuklian ko sila ng ngiti. Nagsitayuan naman ng mga ulupong kong kaibigan, sabay nagpalakpakan. Mga baliw talaga. Tumango sa akin yung professor namin at saka ko inayos yung mga ginamit ko. Habang inaayos ko, ipinaalalahanan kami ni ma'am ng gagawin na konektado sa report ko. Na matapos ay nagpaalam na rin siya at saktong tumunog naman ang bell ng aming department. Tanda na tapos na ang klase. Last subject namin ito kaya uwian na rin. Nag-aalisan na kaagad ang mga kaklase namin at kami na lang ang natira. I inserted my laptop on my bag. Pinatay ko ang projector. May sarili siyang lagayan sa parting itaas at minaniobra ko gamit ang remote. Hindi na bago ang reporting sa amin. Isa pa, we need this kind of activity para ma-improve ang confidence namin when it comes to presenting. We are future business persons. We will be presenting in a crowd. Hindi po pwedeng hiya-hiya kami na parang pagong roon. Alam kong hindi lang kami, lahat ng estudyante, kailangan mahasa sa pagpipresent. Once we get to the world after studying, isa ito sa kakailanganin namin. Pagkabalik ko sa upuan ay handa na silang umalis. Kinuha ko. I have my backpack and at the same time the bag for my laptop. Saan na tayo? Mickey asked as he turned off the aircon. Wala kaming pasok bukas kaya magyayaya na naman ang mga yan maglakwatsa. We don't go to clubs unlike Miggy and Dion, who always wanted to get in every girl's pants. I prefer playing. I would just be wasting my time there. Kian suggested our favorite kainan. Malapit lang sa school at mga ihaw at iba pang street foods ang binibenta. Agad naman kami sumang-ayon sa kanya. Dati, mas prefer ko talaga na kumain sa mga mamahaling restaurant. Basta huwag sa mga luto lang sa labas o sa kalye. It's that not, I don't trust their environment and their cooking. I just don't feel like eating there. Pero na makilala ko ang mga kaibigan ko at si Johnny, na nasa mababang estado kumpara sa pinansyal na kakayahan namin, I learned to adjust. Siguro, common thinking na lang yon na, ay oo. Si Johnny, kahit inililibre namin sa restaurant, alam namin na mahihiyayan kapag napapadalas kaya naman, unknowingly, we tend to think on our own na lang na ganito na lang yung gawin namin. And eventually, nagustuhan ko rin naman. Masarap ang mga luto at kahit ayaw mo namang magtipid, napakaraming matitipid sa allowance kapag doon kakain. Isa pa, mabubusog ka talaga. I miss the red intestines. Dion screamed like a pushy when we were able to smell the smoke that has the smell of the inihaws. I miss the octopus that is dipped into the vinegar. Binatukan ni Johnny si Miggy. Isaw yon at saka calamares. Kailan pa kayo magtatanda? Natawa naman ako. Kahit ako ay hindi ko tanda ang tawag sa kanila. Basta kapag bibili kami, pipili na lang kami ng hindi na sinasabi ang pangalan ng mga yun sabay kain. I want the hotdog. Nabilaukan ako ng sarili kong laway. My God, masama akong liningon si Lord. Ang problema mo? Tanong niya sa akin habang nakataas ang kilay. Umubo-ubo na lang ako. The moment I heard that word had goosebumps. Miss mo na ba ang hotdog? Paborito natin yun ah. Yung ihaw? Oo, umuo na lang ako. Yeah, it's really one of my favorite street foods but now, umiling-iling ako at winaksi iyon sa isipan ko. Nagkanya-kanya na kami ng pagpili. Iniwasan ko ang hotdog. Gusto ko ng hotdog pero kapag maaalala ko yung mukha ng babaeng yon, habang subo-subo yung hotdog parang hindi ko kakayanin. Nagpainit ako ng 5 isaw at 2 barbecue. Napakagulo ng mga kasama ko na akala mo sila lang yung tao. Kuya, pakisunog po yung kay Miguel. Gusto ko kasi niyan ay sunog ang pagkakaluto. At nagsimula naman si Leon. Hinihintay lang na makaalis ang nauna sa amin. Gago, baka ikaw. Napailing na lang ako. Alam na ni Kuya kung anong gusto naming luto dahil kilala niya na kami. At tuwang-tuwa nga kapag kami ang bumibili. Dahil halos ubusin na raw namin ang paninda nila. Bro, parang ayaw mo na sa hotdog. Magtatampo sila sa'yo. Tinatawag ka Papa Hero. Kainin mo na rin kami. Hindi mo ba naririnig?
Kinilabutan ako lalo na sabihin iyon ni Kian. I don't feel like eating that. Maybe next time. Pinigilan ko mga simang mukha. Why does his face keeps on replaying in my mind? I hate hot dogs. Nang maayos na ang luto ay nagkanya-kanya na kami ng kain. May nakahanda na rin kaming palamig. Nasa point na ako na ine-enjoy ang pagkain ng Papa Hero. Agad na nagtindigan ng balahibo ko sa batok. Nang marinig iyon at inisanlunok ang hindi na nanguya ng maayos na isaw sa bibig ko. Dahil doon ay nabilaukan ako. Kinuha ko yung palamig ko pero dahil napapikit ako na sa pagkasamid ay nataktak ito sa pagkakapatong. Oh, si Lord at inabot sa akin ang palamig niya. Papa Hero! At sa palamig naman ako nabilaukan. Papatay niya ako ng babaeng yon. Hoy gago, nakakahiya ka. Umayos ka nga. Bulong sa akin ni Miggy na akala mo napakahulsam na tao. Umayos na rin ako dahil pakiramdam ko ay nagmumukha na akong tanga rito. Pinunasan ko yung luha sa gilid ng mata ko. Hiningal at napagod ako dahil doon. Pwisit. Papa Hero? Fucking what? Nakasigaw kong tanong. Kahit na hindi naman dapat dahil kanina pa siya tawag ng tawag. Pati ang pagkain ko hindi ko na na-enjoy. Natatawa na nanahimik ang mga ulupong habang kumakain pero ang mga mata ay nasa akin. Lumapit na ng tuluyan si Vinny sa akin. She is wearing a fitted pants and a simple shirt. Simple pero litaw ang kaseksihan niya. Hi, pati niya na may malawak ng ngiti. At naalala ko na naman ang bibig niya na may lamang hotdog. Parang masasamira na naman ako. Hi gorgeous, pati ni Dion at nag-alkohol ng kamay niya matapos uminom. Hindi nagbago ang masaya mukha ng babaeng to. Hi, can I join you guys? I'm planning on courting your friend, Hero. May girlfriend ba siya? Okay lang kung meron. I will still pursue him, by the way. I'm Venice. At nasamira na talaga ako. Mamamatay yata ako nang wala sa oras dahil sa babaeng to. Sure. Gatong naman ni Miguelito na tawang-tawa sa itsura ko. May girlfriend siya? Singit ni Kian. Mabilis na lumingon si Venice. Nagtatanong ang mata. Online games. Pahabol ni Kian sabay tawa. Tawang-tawa ang mga gago. Ang lakas ng loob niya sabihin na liligawan niya ako. At ito pa talaga sa maraming tao. Nakakahiya. Oh, it's fine. She held my arm and gently hugged it. Mas masarap akong laruin. Pinigilan ko ang sarili ko na agawin ang kamay ko nang hindi siya masasaktan. What is wrong with her? Nakakakilabot ang pagiging agresibo niya. Get off. Bulong ko. I'm courting you now. Pwede ba? Bitiw. Patiim ko siyang tinitigan. Or I will get mad at you. Basta sasagutin mo ang calculator at nagpapakit pa siya na parang bata. Saan siya kumukuha ng lakas ng loob? We are strangers but what she's doing now, akala mo close na kami at may pinagsamahan na. Bitiw. Umiling-iling siya at lumabi. Ayaw. Nilingon ko ang kaibigan ko pero tawang-tawa lang sila habang kumakain na akala mo nanonood sa sine. At itong babaeng to walang pakialam. Fine, bitiw na. Saad ko sa isang mahinang boses. Ayaw ko marinig ng ibang usapan namin. Okay, sagot niya. Akala ko ibibitiw na talaga siya pero pasimple niyang pinaglandas ang kamay niya sa bag ng aking laptop at saka pinalusot sa likuran. Nanlalaki ang mata ko nang pisilin niya yung pang-upo ko. Bye, Papa Hero. Talk to you later. I love you. Pagkaalis niya ay siyang hagalpak na katatawa ng mga gago kong kaibigan. Bye, Papa Hero. Panggagaya ni Dion. Talk to you later. Miguelito trying to mimic Venice. I love you, Lord added. Nangilabot ako at sinamaan sila ng tingin. Dalaga na ang baby hero namin, may manliligaw na. Huwag mo kaagad sagutin ha, magpakipot ka muna. Lord said, patting my shoulder. Tatawa-tawa lang si Johnny bago umakbay sa akin. Paglingon ko sa paligid halos ipanalangin ko na lang na kainin ako ng lupa. Dahil tila kinikilig na tuwang-tuwa sila sa nasaksihan. Bala kong subuan si Lord ng hotdog pero agad akong umiwas. I'm starting to hate hotdogs now. Pagka-uwi ko sa bahay, sinigurado ko na nakapatay ang lahat ng accounts na pwede niya akong matawagan. Sobra-sobrang kahihiyan na binigay niya sa akin kanina. Iyon ang isa sa masasabi kong kahiya-hiyang pangyayari sa buong buhay ko. It's my first time experiencing that I can say that it's very bad. More like worst thing that ever happened to me. Napakalakas naman kasi ng loob ng babaeng yon. Dumb. I just meet her for a couple of days. She's a girl for fact's sake. How can she?
Hinubad ko ang suot ko at nagdiretso sa bathroom. Mausok kanina sa kinainan namin at sigurado ako na maraming dumikit na alikabok sa katawan ko, kaya magsha-shower ako. Hindi ako overprotective type na tao pero nasanay ako na kailangang malinis lagi sa katawan. I know, hindi lang ako ang ganito. Even other people won't wish dirts to get stuck on their body. I don't know. But when I feel sticky and dust are on my body, I need to clean myself. Hindi ako matatahimik kapag hindi ako makapaglinis ng katawan. Nang matapos, nagsuot lang ako ng sweatpants at sando. I feel comfortable wearing this or just my boxers. I look at my reflection on the mirror. I smiled. Isa sa mga nakasanayan ko ay ang ngitian ng sarili ko sa harap ng salamin. I just feel relaxed when I see myself smiling, even if that day is so stressful. I made it my routine every day to always smile when I see my reflection. It feels so satisfying. We shouldn't let a day pass that we won't see ourselves smile. Tumagilid ako para tingnan ang pagbabago sa katawan ko, pero kusang napadako ang mata ko sa aking pangupo. Napalunok ako at napakunot ng noo. Parang nanginig yung katawan ko sa naalalang pangyayari. Nahihibang na yatang talaga ang babaeng iyon dahil pati ang pangupo ko ay kanyang pinisil. Napalayo ako sa salamin at hinawakan yung puwet ko. It's not virgin anymore. May nakahawak ng babae. Okay lang sana kung lalaki pero ang Venice na yon, siya ang may kasalanan ng lahat. I went to my game room and quickly started my computer to divert my attention. Pabagsak akong sumalampak sa game chair ko at saka hinintay na mag-loading yung computer. Dahil sa biglaan kong pag-upo, ay nalaglag sa carpet yung cellphone ko na nasa bulsa ng aking pants. Tinamad akong abutin ito kaya pinagsawalang bahala ko na lang muna. I'll just get it later. I won't be using it anyway. Nagsimula nang mabuhay ang puso ko na mag-start na yung game. We are just banning and I am the S4. I won't do the banning, but I am glad my teammate banned the heroes that are dangerous to deal. Lalo na kung ako ang gagamit noon. Baka humawa ng sobrang kalaban. I can play all heroes but I am more on being a core user. And now, I choose Ramon. I just love all his skills. Kapag may bagong hero, agad ko itong pinag-aralan. Masaya rin ako dahil magagaling ang mga kasamahan at hindi mga cancer sa picking pa lang. I am a trash talker type of gamer. Talagang makakatikim sila sa akin kapag mga bobo silang maglaro. Hindi lang yon, dahil ire-report ko pa talaga ang patanga-tanga kong kasama. Kaya nga ayaw kong kasama ng mga kaibigan kong ulupong dahil mga nananadya at puro pang titrip lang madalas ang ginagawa ng mga yon. We do brawl and classic. Hindi ko sila makasama sa rank game dahil mababa pa ang mga ranks nila while I am already on the mythic rank. Road to mythic glory na ako. Katatapos ko lamang mag-farm ng turtle sa tulong ng support. My teammates are busy defending our turtles. At na mag-request back ang kakampi ko, agad akong pumunta sa kanila. And there, we killed the enemy and the kill goes to me of course. Umuwi na muna ako at magpapa-item muna. I am busy farming when my phone on the carpet vibrated. Hindi ko na sana papansinin kaso patuloy pa ito sa pag-vibrate at ramdam na ramdam ko sa aking bangko. I removed my headphones. Mabilis kong kinuha ang cellphone ko at bumalik sa laro. Mauunahan ako ng kalaban sa items, preset. Hello, I said, not checking who called. I didn't even press my phone and directed it on my ear. It will actually answer the phone. Fafa Hero, I thought we'll talk. Why can't I reach you? Tila naninisi pa siya sa dating ng kanyang boses sa akin. What in the world is the girl's problem? I don't think she likes me. I feel like she is just trying to have fun with me. Kasi kung seryoso siya, bakit ganyan siya umasta? A serious girl won't do that. Unless she really is crazy. I'm busy. Can you just call me later? I'm playing. Playing? You mean what? You are masturbating right now? Papa Hero? What the hell? I want to see you play. Seriously, woman. What? Is it bad? Ayaw mo ba nun? You'll experience someone watching you play. It would be hotter. Hindi ko alam kung paano siya nagkaroon ng number ko pero sa ngayon, kailangan ko munang matapos yung laro ko dahil baka ako mabawasan ng credit score at ma-report na kasama ko. Panira pa kapag hindi gold yung history ko. Bye, I'll just call you later, Venice. Don't call again unless I called you. I would block you really. I am serious. I have a choice of shutting down my phone but I want to see if she will follow me.
Mabuti na lamang at nakahabol ako sa laro. Every minute, I am looking at my phone. I'm not waiting if she will call me again. I was just checking if she really will do it again. Nakahinga ako ng maluwag nang maging MVP ng matapos. Tinawag na ako ni Yaya at kakain na kami ng dinner. My parents are also home. Kinumusta nila ako ng nangyari ngayong araw at ang kalagayan ko mentally, physically, and spiritually. That's what I love about my parents. They always ask me. I really appreciate them a lot. Nang matapos ay nanood pa kami saglit sa living room at nagkwentuhan. This is important in a family kaya ipagmamamaya ko na lamang yung paglalaro. It can wait but this moment can. We don't know what will happen in the future so if we don't want to regret it, do it now. Napasarap ang kwentuhan namin kaya dumiretso na ako sa aking kwarto. I got sleepy kaya hindi na muna ako maglalaro. Wala namang pasok bukas kaya bukas na lang ako babawi. Kasama ko pa si Dad maglaro dahil wala rin siyang pasok. Unless maisipan nilang bumisita sa company. The next day, bumaba ako para mag-exercise kasama sina Mom at Dad. At nang matapos ay naligo at saka bumaba para kumain. Mom, sama ka sa game room? I'll just bring your merienda later. Enjoy your game with your dad. Me and Dad both kiss Mom. Inakbayan ako ni Dad nang paakyat na kami. Pagkapasok namin ay nag-ringtone na naman yung cellphone ko nang nabungara namin. You left your phone? Napakamot ako sa ulo ko. Oo nga pala. Oh shit, I completely forgot my phone. Si Venice kaagad yung pumasok sa isipan ko at patakbong kinuha yung phone ko. And there, a known number that I am sure of. Napakaraming missed calls. Halos lumuwa na yung puso ko sa sobrang kaba na nararamdaman ko. Lagot ako sa babaeng to. Naupo si Dad sa long couch at inabala na muna ang sarili sa cellphone. Finally, you promised me that you'll call me kaya hindi ako tumawag. Pero ikaw naman ang hindi tumawag. I'm mad. Suyuin mo ako. Napalunok ako ng sarili kong laway. Seriously, nakatulog kasi ako. Sorry. Why am I even sorry? Why am I even talking to her? Hay naku. Let's video call so that I can see your handsome face. Para hindi na ako galit. Bilis. Halos maiyak na ako sa babaeng to. If only I can just cut ties with her but she has so many ways. Kapag mas lalo ko siyang iiwasan, mas lalo siya magiging agresibo. Okay na ako sa buhay ko. Bakit binibigyan pa ako? Lord, ang problemang ganito. So that, nakakunot ang noo ko nang sagutin si Dad. At saka inilayo yung cellphone ko. Just my classmate, Dad. Tumango siya at saka itinuro yung pintuan. Just call me when you are ready. I'll just be with your mom. Tumango na lang ako. Hey, napakalambing ng tono niya. Nakakatakot. So, let's video call nga para hindi na ako mangulit. Fine. Naupo ako sa game chair ko at saka binuksan ang social media account ko na pwede niyang tawagan. At napakabilis nga niya dahil tumatawag na kaagad siya sa akin. Inayos ko yung mukha ko bago sinagot yung tawag. Oh God, I never imagined I'm going to do this. I just answered a call from her. The boys should not know this. Ang tanging nakikita ay ang kisame. Where the hell is she? Halos matumba ako sa pagkakaupo nang bigla siya mag-appear sa screen at mukha lang niya nakikita ko. Ang buhok niya ay nakapusod pero bahagya itong magulo. Ito yata ang mesiba na tinatawag nila. She looks hot but still, not enough to make me engage and fall to her. Hi baby, she cheerfully greeted me. Her smile is so happy and alive. So, kumusta ang pag-play mo? Good. Walang kagana-gana kong sagot. Masarap? The hell? Ano ba talagang iniisip ng babaeng to? It's an ML, okay? Stop with your dirty thoughts, Venice. Natawa siya at biglang nahiga. Inayos niya ang unan kaya napababa yung camera ng cellphone niya. She's not wearing anything on her top. I just saw her fucking boobs. Mabuti na lamang at hindi umabot hanggang sa nipple niya. Pero shit, nakita ko talaga. Malulusog at mapuputi. I'm sorry. Can I bring food for you at school? Nagkunwari na lamang akong walang nakita kahit na pinanlalamigan na ako rito. Sa mukha niya na muli nakatutok yung camera. Damn it. I know she doesn't show it intentionally but still, it's actually big and healthy. Napakuha ako ng bottled water sa fridge. Hindi ko naman maintindihan ang mga sinasabi niya at puro pagtango at pagsang-ayon na lang ang sinasabi ko. Dahil ang isipan ko ay paulit-ulit na nagpe-play kung ano yung nakita kong dibdib niya. Ano nga ba ang mangyayari sa pagitan ng dalawang ito? Saan nga ba dadalhin si Venice ng kanyang kapusukan?
Yan ang ating aalamin sa pagpapatuloy ng ating kwento bukas sa ganito ring oras. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.